So magandang araw po sa lahat. So ngayon ay tatalakayin namin o magbabahagi ng kwentong may aral. Ako nga pala si Michael Lonto. Ako naman si Justin Charles Machete. Ako si Arlen Floristo. At ako naman po si Ana Lorraine Minalmars. At ngayon ay pag-uusapan namin ang maikling kwento na pinamagatang Saranggola ni Efren R. Abueg. So bago pa natin talakayin ang kwentong ito, sino nga ba muna si Efren Abueg? Si Efren R. Abueg ay isang kilalang manunulat na Pilipino. Nagsulat siya ng mga matalakay sa buhay ng tao. Tama, at kadalasan ang kanyang mga akda ay patungkol sa pamilya at buhay ng tao. Okay, sige. So sino sa inyo ang makakabigay ng buhay ng kwento? Pre. Kwentong ito ay tungkol sa isang ama at isang anak na tinuruan na kung paano gumawa ng saranggola at magpalipad. Tama, pero hindi siya binigyan agad ano? Oo, hindi siya binigyan. Oo, higit sa halip na bilhin siya ng saranggola ay tinuruan niya ang kanyang anak na gumawa at magpalipad. Kumbaga dito pa lang, dito pa lang din na siya tinuturo. Kumbaga may binibigay na aral yung ama nito. Kaya habang tumatanda yung anak, hindi niya maintindihan yung point ng ama niya, hindi niya maintindihan yung gusto kong iparating ng ama niya, kaya nagkaroon siya ng sama ng loob. So, kumbaga, parang karamihan na rin ito na nangyayari sa pamilya natin, ganun. Hindi, sa pamilya ng, pamilya ng mga ibang tao na ang ganun. Sa yun, Hanggang sa tumanda siya, natutunan niya kung paano lumaban sa ng buhay. Parang lumaban siya sa para matuto siya kung lumaban sa hirap ng buhay. Ganun. At doon siya natuto at doon niya na-realize na yung mga paghihirap na pinaparanas para sa kanilang ama ay para din sa kanilang. Kasi di ba naging huli na ang lahat kasi na kumano na yun. at doon pa lang, kumbaga, napagtanto na ang meaning, kumbaga yung buhay na, kumbaga, napatay na ang kanyang ama. Yung bagamat kumbaga, nalaman na niya yung kahulugan ng aral na ito. So, para sa inyo, ano ang tema o yung tema na napagkaano yun sa kwento? Para sa akin, ang tema ng kwentong ito ay patungkol sa pagtitipid, pagtatyaga at pagtatyaga. Sang-ayon din ako eh. Pinakita din kumbaga dito pinakita rin dito na pagmamahal sa magulang kahit hindi agad ng anak kumbaga naiintindihan ng kumbaga ng layunin ng magulang. So sa kwento na yan, anong masasabi niyo dun sa mga tao? Para sa akin, yung anak ang pangunahing tauhan na syempre dumaan sa akin. Oo, dun sa una parang mahirap intindihan ng ama. Ngunit pero sa huli, may kita mo talaga yung kanyang layunin sa buhay. Pag-usapan natin kumbaga, anong tagpuan at simbolismo ng kwento na to? Saan nga ba naganap ang kwento? Naganap ang kwento sa iba't ibang lugar. Isa na dito yung bukid na minsan doon nagpapalipad din sa Saranggola ang mag-ama at ng ibang mga pulat. At syempre, meron din sa tahanan kung saan pinapakita yung relasyon ng mga Pagdating sa pagtanda ng anak, lumipat ito ng tagpuan. Paaralan kung saan siya nag-aaral at nakaranas ito ng pag-ibig. At sama siya for anak buhay dahil saan doon niya naranasan ang hirap at pagpapay. So, ang ibig sabihin, ipinakita doon sa tagpuan yung paglalakbay yung paglalakbay ng anak na kung saan ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang sa pagtanda. So, ayun. Paano naman yung simbolismo? Ano sa tingin niyo yung symbol o yung nakita niyo yung symbol doon sa kwento? Ang saranggola ay sumisimbolo sa pangarap at sa tagumpay Paggawa nito ay simbolo ng pagsigaw at proseso. Kaya para naman sa akin, ang paglipad ng saranggola ay sumisimbolo ng tagumpay at nagpapakita o baga na
sa tagumpay na pagkamit sa pamamagitan ng pag nakamit na pagtsatsaga at ingat. Ano yung mensahe na ibinibigay ng kwento? Dito ay dito pre. Ang mensahe nito ay, ibig sabihin nito dapat ay hindi tayo pumasok sa daling proseso, ganun. Parang huwag tayo pumasok pre, huwag tayo pumasok sa magulang natin. Kailangan natin gawin sa sarili natin paa. Yun. Tama, kailangan natin magsikap talaga. At, Yun dapat. at magtiyaga sa buhay. Kasi hindi natin agad nakuha sa simpleng Para din naman sa akin, mahalaga rin naman ang pagtitiwala sa magulang kahit hindi natin sila agad maunawaan. At syempre, sa lipunan Pilipino, makikita pa rin natin yung tawag dito, yung relasyon ng magulang at anak. Kaya marami pa rin naman tayong, marami din tayong nakakaranas. Wala O, naman. kumbaga marami sa pamilya natin na iba-ibang Lahat naman tayo pre, lahat tayo pre. Kaya marami nakakaranas ng ganun karanasan. So, ayun. So, kayo ba? Nakarelate ba kayo dun sa akin? Oo, lalo na sa pagiging repeat sa akin ng aking magulang. Yan. Naranasan ko yun, di ba? Lang tayo mag-outing tayo, pre. Hindi ako nakakasama, pre. Dami, pre. Dami. Ano ba siya? So, ako rin minsan, hindi ko maintindihan kung bakit minsan parang sobrang grabe naman sila maging, parang sobrang higpit nila sa akin. Parang hindi na ako makadesisyon ng sarili ko. Yun, parang na nagtatagpo ako minsan. Hindi ko na sila pinapansin parang gano'n. Parang para sa akin, ang higpit naman nila. Kaya, kumbaga ganun din naman siyempre na habang tumatagal, kahit baga sa tingin natin ay siyempre na alam natin na meron din sila namang dahilan o kumbaga alam nila. So, syempre, tutunan ko rin yung mahalaga yung proseso bago natin makamit yung gusto natin. At bilang grupo, napagtanto din namin na dapat siyang pahalagahan na ang mga aral ng mga magulang ay dapat kumbaga paghalahan natin, paghalagahan na naalala na nandiyan pa sila. So bilang pagkatapos, sa tingin niya, ano ang pinakamahalagang aral? Saan, pre? Malagang naging aral dyan sa akin doon na yan, bilang pagtityaga natin, tulad ng, pre, magkailangan natin magtyaga sa buhay, gano'n. At para sa akin naman ay pagpapahalaga sa mga magulang. Kasi hindi naman natin palagi na kasama ang mga magulang, mamamatay din sila. At tinuturo na nila yung mga tamang mga mabubuting para pag iwan sila ay hindi tayo mahihirapan. Pahalagahan natin ang ating mga magulang dahil yun nga, yung hindi natin sila palaging kasama. Yan, at baunin natin yung mga aral na kanilang sinabi sa atin sa araw-araw natin. At syempre, tulad na sabi ko kanina, dapat yung pag-unawa sa proseso natin. Pre, ito may dalagang ko, pre. Sulitin natin ang nalito ang ating magulang kasi sila nagturo sa atin kung paano tumay sa sarili natin kung paano tayo matuto sa lahat ng proseso sa ating buhay. Kaya sulitin natin ang panahon na kasama natin ang ating magulang. So, tulad nga naman ng saranggola, ang ating pangarap ay hindi basta lumilipad, kundi kailangan natin itong buuin at alagaan. Siyempre, paghirapan din. At madalas may mga tao talagang gumagabay sa atin na, yun nga, mga magulang natin, siyempre, na upang marating natin ang taas at hindi natin aakalain maabot natin sa buhay natin. So, ayun.